ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 1 minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Idineklarang tagumpay at generally peaceful ang katatapos na barangay at sanggunian kabataan elections. Bagamat nabulabog ito ng ilang karahasan, pamamaril, panununog ng mga paaralan, partikular sa ilang bahagi ng Mindanao. Ngunit sa kabila ng ilang karahasan at aligasyon ng vote buying, sinabi po ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na walang naging failure of election saan mang panig ng bansa at naabot nila ang target na voter turnout. Ayon kay Garcia, ikakasa nila ang 1 linggong transition period para sa mga bagong halal na barangay at SK officials. Isyu ng bayan, katotohanan. 2 por 2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Take a little walk to the edge, Hay. go across the track Maganda morning. where the viaduct looms. Magandang umaga, bayan! Sa pangalan po ni Jerry Baha, Secrets of ito si Anthony Taberna. fires and all. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2. We are never Ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! past the step. Ang sarap talaga sabihin ng Friday eh. Kahit na may mga nabubusit sa atin sa Friday. Ba't ba sumigaw din kayo na sarili nyong araw? With a red right hand. Hindi, pero pagka mga sanay na sa amin ni Kumbachero, alam nila na everyday is like a Friday to us. Kasi yung Friday may extra kick eh, no? Yung bang kapag alam mong Friday na, ganado ka na eh. Kindle Kasi bukas, ibig sabihin, pa-weekend na, ay medyo may bakasyon na, pahinga na, di ba? Mapapahinga ka, especially kasama mo ang iyong pamilya. Kaya wag na kayong magtampo sa amin doon. Basta 2 por 2, everyday is Friday! Yuhuu! Magandang umaga po sa mga kababayan po natin na hanggang ngayon po ay hindi pa rin matanggap na natalo ang kanilang kandidato. Ganun talaga, may nananalo, may natatalo. At doon po naman sa mga nagwagi, ikaw ang nagwagi. Alam nyo na dahilan kung ba't kayo tumakbo ha. Sana hindi kayo tumakbo para magkaroon lang ng kapangyarihan at magkaroon ng pagkakataong magpayaman. Isipin mo barangay, magpayaman. Opo mga kababayan, alam nyo bang may mga barangay dito sa Pilipinas, bagamat ko konti lang naman, na ang share sa IRA, alam nyo yung IRA? Si IRA Panganiban. Hindi, si IRA Panganiban pala yun. Yung Internal Revenue Allotment, kung ilang daang milyon, yung isang barangay dito sa Makati.
Diyan kami sa Makati eh. Barangay, basta yung lugar ng Ayala, hindi Ayala Boulevard. Yung mga Ayala area na yan, ano? Yung Central Business District. Naku, grabe. Hindi nga ako makapaniwala. Ganun pala kalaki ang ira nun. Ganon? Pak ganon? Mamaya pag-usapan natin yung mga bagay na yan. At doon po sa mga kababayan nating namumugto pa ang mata, huwag kayong mag-alala. Bumawi na lang kayo. Kung natalo yung manok nyo sa pagka-barangay chairman, patakbuhin yung mayor sa susunod. Maraming eleksyon dito sa atin. Huwag kayong mag-alala. Every 3 years, eleksyon. Kaya kung talagang type nyo na tumakbo at ayaw nyong mapagod, takbo lang. Huwag kayong mawawala ng loob. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. 6:07 na umaga. Bago lang ating ACS Balita. Kausapin natin ang pinaka-busy sa ilang linggo ng busy to eh. Pero kahit busy, pinagbibigyan tayo ang ating COMELEC Chairman, Attorney George Erwin Garcia. Mr. Chairman, magandang morning! Magandang morning po, Sir Anthony. Magandang morning po sa mga kababayan natin. Kayo ba nakatulog na kahit papaano? Wala pa po. Ako, Panginoon, kung buhay natin, alam naming nakakapagod. Napansin ko nga, Mr. Chairman, parang pumayat kayo eh. Sinadya nyo ba yan? Hindi. Ano po yan? Kasama yan sa serbisyo para sa bayan. Oo. I'm sure napakahirap na maging pinuno ng isang government agency na katulad po ng COMELEC. Well, balitaan nyo nga kami. Kumusta po? Naiproklama na po ba ang lahat ng nanalo sa buong Pilipinas? Ay, opo. Halos lahat po kagabi ay naiproklama na, Sir Anthony. At dyan po sa Bulacan lamang dahil meron tayong ongoing na canvassing din para po sa plebisito na ginawa po natin. Pero kagabi po more or less, halos natapos na po tayo sa buong bansa. Kaya lamang meron po tayong 2 barangay. 6 na barangay dito po yan sa Bangsamoro, sa may bandang area ng bayan, na kung saan hindi po kasi natuloy ang eleksyon sapagkat dumating ang mga eleksyon para Pernalya ng after 12 o'clock. Meron po tayong contingency measure na kung sakaling darating ang eleksyon para Pernalya ng lampas ng alas 12 sa araw ng eleksyon, itutuloy na lang kinabukasan ang halalan. So ngayon po magpapahalalan po yun, alas 7 hanggang alas 4, alas 7 hanggang alas 3 ng hapon po. At the same time, meron din tayo isang area dyan po sa may bandang Calbayog City, sa isang hilly portion, medyo mataas na lugar, na kung saan habang dinadala yung mga kagamitan, pinagbabaril kasi ng mga insurgents, yung ating mga pulis at military, kung kaya hindi na ituloy na dalhin po yung mga election para ngayon po, matutuloy na po yung halalan din sa area na yan. Sa Calbayog, sa isang lugar sa Calbayog City, sa Samar po ito, no? Tama po, sa Dinapakan, barangay Dinapakan po, bago po makarating kasi mga election para Pernalya, ay yun nga po pinatukan yung ating pong grupo doon sa area. Pambihira naman tong mga kapatid nating mga taon labas kung tawagin, ano? Bakit naman pinerwisyo? May nasaktan po ba doon sa pamamaril na yon? Wala naman po, Sir Anthony, kaya lang, siyempre baka akala po kasi nila, sila yung inaatake ng mga grupo ito. Samantalang ang daladala po niyan, mga yan, ay mga urna at mga kagamitan na sa araw ng eleksyon. So, maliban po dun sa 3 lugar na yun, sabi niyo may 2 barangay na dun sa BARM, tapos isa sa Calbayog. 6 po sa bayang, 6 sa bayang Lanao del Sur. 6. Ako. 6 pala, 6. So, lumilitaw na total of how many barangays po ito yung gagawin ng eleksyon ngayon? 7. So, 7 po lahat siya. Ayun, at least merong nakapag-isip, nabigyan sila ng overtime para makapag-isip-isip kung sino iboboto nila doon sa mga lumang lugar na yun. So, maliban po doon, may mga reports pa po ba tayo ng mga karahasan na naging dahilan para po matigil ang halalan?
Wala na po at yung area na lang po at again sa buong Bangsamoro maayos na po tayo lahat dyan at kagabi nakapagproklama na rin po halos yung mga barangay board of canvassers natin and again sa buong Pilipinas talaga pong napaka generally peaceful. Bagamat talaga sobrang dami ng ating mga botante na bumoto, mamaya po malalaman na natin more or less kung ilang porsyento ang nakaboto kahapon. Wala pa ho kayong, yun nga sana isusunod ko sasabihin kahit na hindi tayo automated ngayon, fully automated, ay baka kung meron na kayong report ng voters turnout. Wala pa po, pero yung fully automated election natin, katunin, pangalawa po siya sa mabilis na programa. Yung una po doon sa Aurora, kapalibate, isang presinto pa lamang yung barangay na yun, kaya po nakapag-proklama kaagad sila. Mga bandang 4:30 may proklamasyon na. Aga, ano? Yung po automated natin sa Dasmariñas po, dyan po sa Paliparan 2, ay nakapag-proklama rin po kaagad ng mga 5 o'clock. At siyempre po yung kung kagabi dyan po sa Pasong Tamot, pinakamalaki po yan kagabi po nakapag-proklama na rin po sila. Yun. So, by next barangay elections, fully automated na siguro tayo lahat, no? Sana po mapagbigyan tayo ng Kongreso Katunying dahil sana po mabigyan tayo ng sapat na budget para po mag-automate ng barangay SK election. Tatandaan po natin Katunying, sa 2025 ay dalawa po election natin, yung po national and local election ng Mayo at yung barangay SK election ng Disyembre. Oo nga. Hindi ako magtataka. Magre-request ulit sila na ipagpaliban na election sa 2025. Mr. Chairman, klaruhin nga po ninyo, di ba sabi nyo halos lahat na iproklama na sa yung mga nanalo. Kailan po ba sila mag-a-assume ng pwesto? Meron po bang hanggang January pa yung mga incumbent para po umupo sa pwesto? Ano ba ang nakalagay sa batas? Sabi po natin doon sa opinion na pinadala natin sa DILG nung hiningi po nila yung ating opinion sapagkat remember after proclamation wala na po kaming jurisdiction, DILG na po yan. Yes. Sabi po natin bakit ang desisyon ng Korte Suprema na nailabas 2 linggo na ang nakalilipas na kung saan na-deny yung motion for reconsideration ng COMELEC, dapat po ang start ng assumption to office ng mga mahahalal na yung October 30 ay January 1, 2023, Katunying, 2023, na ito. Tama. So, ibig sabihin po, pagka-proclaim pala nila kagabi, dapat ngayong araw na ito, assume ka agad. Ayun po yung ibig sabihin at implikasyon ng desisyon. Kaya lang po, ang sabi nga po ng Secretary Benhar Abalos, maganda po siguro, sabi natin, kung ako ang tatanungin, maganda may transition. Kahit isang linggo. At alam niyo po, yung property accountability, money accountability, yung mga kagamitan, makapagdating mo na lang doon, limas ang buong barangay. Walang at po medyo kinakailangan may proper transition naman para doon sa bago at doon sa luma o yung mga hindi na tumakbo o kaya mga hindi nanalo na incumbent. Pero yun po ay rekomendasyon nyo lamang. Ganun po ba? Hindi po ito ang batas? Tama po, yan po ay ang DILG po kasi ang magdidetermine at magdidesisyon sa bagay na iyan. Siguro bigyan lang natin ng ehemplo, no? Yun lang, halimbawa, isang panadero lang, o wag ng panadero para mas special. Yung isang accountant sa isang opisina, kapag nag-resign yun, meron niyang 15 to 30 days yun para sa turnover. Hindi, lalo na ito, ama ng barangay ang pinag-uusapan natin dito, Chairman, importante ang turnover. Tama po kayo, Katunying, dahil sa kakailanganin lahat yan upang isa-isa naman kung ano yung mga iiwanan, ano yung mga natira at ano yung mga wala na para po hindi masisisi naman yung bago na makakaupo. Okay lang po sana kung incumbent na yon. Dahil pagka incumbent na wala po tayong problema dahil tutuloy-tuloy lang niya yung pamamahala doon sa barangay. Opo, okay. Eto naman, yung po bang mga nagsipagsilbi nabayaran na kahapon? Actually po, may mga lugar na po tayo, katulad dyan sa Region 3, ka-alerto po ng ating mga local COMELEC, pagka-serve po ng mga gamit, pagka-deliver po, nabayaran na rin po kagad ang mga guro. So, again, inuulit po natin, kahit within this week, masesettle po natin ang ating mga guro. Dahil binibigyan naman po kami ng 15 araw ng ating batas. Kaya lang po, sabi natin, wag naman pa-extend pa ng 15 araw sapagkat bakasyunan po ngayon kailangan ng mga guro natin ng kanilang honoraria. Opo. Paano po ang pagbabayad dyan? Cash po ba yan o through ATM? Ay cash po na binibigay natin. At meron mga lugar po na gusto ng mga teachers sa ATM pero po generally cash po na natin binibigay yan. Opo. Ito mga quick questions na lang. Chairman, bagamat ito'y pampulis yata itong tanong na to,
Ilan po ang mga election-related violence na nai-report po sa COMELEC? Kahapon po, nung nakarang araw po ay 29 iyon, Opo. yung election-related violence. Pero siyempre, may mga nangyari din kahapon. So Opo. ako, ang sabi ko po, mga 33 o 34. Pero mas mababa pa rin po yan kumpara noong 2018 na meron po tayo mga 40 na election-related violence. Bagamat, nakakalungkot sapagkat again, meron po kasing namamatay eh. Yan po ang nakakalungkot sa isang barangay ng SK election. Bakit kinakailangan may mamamatay? Samantala yan lang naman ang posisyon, hindi naman sa minamaliit natin yung posisyon sa SK. Opo, sa report po sa amin, 5 po pala namatay kahapon eh. Tama po kayo, Sir Anthony. Tama po kayo dyan sa bagay na yan. Opo. Okay, ang susunod na tanong siguro natin para po naman sa mga SK, yung po bang binanggit nyo kaninang transition sa barangay officials, ganun din ang inyong mungkahi sa SK? Dapat po, Sir Anthony, kahit medyo overage na yung iba, halimbawa, at medyo hindi beyond na 24 years of age, o beyond 30 na baka halimbawa, maganda po siguro may proper turnover din dahil may mga property accountability po may mga iiwanan. So dapat po naman yung papalit, yung hahalin alam na kung anong iniwanan at ano yung nawawala para po naman kahit paano, ma-account din niya sa mismong mga kasamahan niya sa kabataan. Tama yun, ano? May report po ba kayo na na-disqualify dahil sa ano tawag dito, sa dynasty? Meron po tayong na-disqualify noong nakaraang linggo dahil sa violation sa anti-political dynasty. Sabi nga natin, again, bawal kasi ang second degree of consanguinity or affinity. May mga tumakbo pa rin dahil ang mga kamag-anak ay either mayor o either barangay chairman o barangay kagawad. Okay, Mr. Chairman, nakikinig po ang ating mga kababayan. Bago man lang kayo, may nagtay daw. May nagtay daw? May mga nagtabla? Meron po, kagabi po, nag-toss coin po yung mga nagtabla, lalo na po dyan sa mall voting. Diyan po inabot yung tatlo po yung mga nagtabla po dyan. Tatlo, anong posisyon po yun, Chairman? Isang chairman po, tsaka dalawang kagawad. Opo, tanggap naman nila nung nag-toss coin, yung kasi nasa batas no? Ay tama po, wala po tayo magagawa. May nangyari po dyan sa Bulacan dati, sa mayor, toss coin din ang pinagpanalunan. Sa Bukawi, Bulacan yun, ano? Naalala ko pa yun. Well, Chairman, go ahead po. Kausapin niyo po yung ating mga kababayan at pagkatapos nun, pwede na kayong umidlip. Go ahead. Naku, maraming salamat po sa ating mga kababayan. Bagamat hindi pa rin po talaga tapos ang ating trabaho. Maraming salamat sa pagtitiwala. Maraming salamat sa pagpunta nyo. Kahit medyo na-istorbo kayo at medyo nainitan at medyo napahaba-haba ng konti ang pila, part po yan ang ating pong pagiging isang makabayan at nagmamahal sa bayan na Pilipino. Maraming salamat po sa ating pong media, sa inyo po dahil lagi po kayo sumusubaybay sa amin, nagbibigay ng informasyon sa ating mga kababayan at sa ating po mga citizens arm, sa lahat ng mga ahensya ng pamahalaan na tumulong po sa atin, sa mga guro na laging naandyan, mga bayani po natin. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre, ang masisipag at makikisig at kagagaling ng mga election officials po natin at mga empleyado. Chairman, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Congratulations. Maraming salamat po, mabuhay po kayo. Si COMELEC Chairman George Garcia. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2! 2 por 2! Oras po natin, 6:19. Magbabalik po ang 2x2 kasama ang ACS Balita pagkalipas lang ng 3 araw. This time, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Martes, huling araw sa buwan ng Oktubre 2023. Sa ulo ng ating ACS Balita, direktang US Manila flight ng United Airlines umarangkada na.
Makati City nag-iisang lungsod sa Pilipinas na napili bilang finalist sa World Smart City Awards 2023. 5 patay sa magkakahiwalay na pamamaril sa BARM sa araw ng eleksyon. 10 dayuhan arestado sa ni-raid na bar sa Pasay dahil sa paglabag sa liquor ban. At drug suspect pumalag sa bypass operation na maril sa Iloilo. SWAT team leader patay. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita, ACS Good News. sa mga gustong-gustong bumiyahe sa Amerika. Umarangkada na po ang US-Manila flight ng United Airlines sa bansa simula kahapon. Ang binamanong direct US-Manila flight UA191 ay lumapag sa Terminal 3 ng NAIA kahapon ng madaling araw galing sa San Francisco, California, lula ng mahigit 300 pasahero. Binigyan ito ng mainit na pagtanggap na may kasamang water cannon salute at nagkaroon din ng ribbon cutting ceremony sa airport departure gate. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng non-stop flight ang US Airline patungo ng Pilipinas. Ang nasabing flight ng United Airlines ay literal na magiging kakompetensya ng Philippine Airlines na dating kaisa-isang airline company sa bansa na may direct flight ng Manila, US. Ganun pala. Hindi pa na magandang balita ito eh. Nagkaroon ng kompetensya ang ating flag carrier. Pero mainam din naman yan. Sabi nga nila, kapag may kakompetensya, pagalingan. Alas 6:27 ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po. Agreein kayon, gising na. Napili ang Makati City LGU bilang isa sa 6 na finalists sa prestihiyosong World Smart City Awards 2023 sa Barcelona, Spain. Ang Makati ang nag-iisang lungsod, abang matindi nag-iisang lungsod sa bansa at sa buong Asia Pacific region na napabilang sa finalist sa City Awards category. Nanawagan si Makati Mayor Abby Binay sa lahat ng Makatisense na ipanalangin ng tagumpay ng lungsod sa nasabing event na tumanggap ng 411 entries mula sa 63 bansa. Ayon kay Mayor Binay, ang entry ng syudad ay Makati City's Lot Revolution, empowering the city to become better stewards of energy and environment, na nagpapakita o mano kung paano ang Internet of Things o devices ay lumilikha ng data-driven na mga patakaran at posibleng behavioral transformation sa mga mamamayan ng Makati. Pumalo po sa 35 ang naitalang election-related incident ng PNP sa eleksyon pambarangay at sangguniang kabataan. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda, karamihan sa nangyaring karahasan ay naitala sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, kung saan 6 na insidente ng pamamaril ang naitala, kung saan 5 ang patay. Alas 6:29 ng umaga, makibalita tayo mula sa Malacanang. May mensahe daw po ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga nanalo sa halalang pambarangay at sanggunian kabataan. RH14, Let Narciso, Kamil Let. Anthony, binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng mga bago at muling nahalal na punong barangay at sangguniang kabataan officials. Hinimok ng Pangulo ang mga ito na maging tapat sa lahat ng oras. Dilim pa nito, unahin lagi ang kapakanan ng mamamayan na siyang dahilan kung bakit gustong magsilbi ng mga nahalal. Sabi ni Pangulong Marcos, ang report sa kanya ni COMELEC Chairman George Garcia ay naging maayos ang katatapos na barangay at sangguniang kabataan elections, kaya naman nagpasalamat rin ito sa mga tumulong. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Ngayon po ay nasaksihan natin ang isang matagumpay at mapayapang barangay election at sangguniang kabataang election. Ang report po sa akin ni Chairman George Garcia ng COMELEC, tapos na ang bilangan at naging maayos naman overall. Kaya salamat po sa lahat ng mga tumulong. Ngayon, binabati ko ang lahat ng mga bago at muling nahalal ng barangay at SK official.
Napakahalaga po ng inyong papel sa ating lipunan. Isang panibagong pagkakataon na naman po ito upang makapagserbisyo sa mga Pilipino at sa ating bayan ng buong puso at higit pa sa abot ng ating makakaya. Maging tapat po tayo sa lahat ng oras. Lagi po nating unahin ang kapakanan ng sambayanan sapagkat sila po ang dahilan kung bakit nais nating magsilbi sa bayan. Sa ating pagkakaisa at kolektibong pagsisikap, tiyak na maisusulong natin ang bagong Pilipinas kung saan ang bawat barangay ay mapayapa, masaya at maunlad. Kung saan ay nananaig ang pagkakaisa, pagkakaunawaan at kasaganahan. At kung saan ang bawat mamamayan ay taas noo bilang mga Pilipino. Mabuhay ang mga bagong opisyal ng barangay. Mabuhay ang ating mga kabataan ng sangguniang kabataan. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Una nang binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng mga opisyal ng barangay na ani siyang kaharap ng mga tao sa araw-araw. Ang mga ito anya ang tinatakbuhan para makatulong sa mga problema. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, si Letner Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Nakabakasyon din ba ang Pangulo? Nandun pa rin ba siya sa Ilocos o nagpunta man lang sa malamig na Baguio? Walang binanggit ang Malacanang pagkatapos niyang bumoto kung bumalik ka agad. Pero may mga susunod na schedule ang presidente dito sa Maynila. Sa Maynila na, no? Yes. Hindi katulad natin, gusto nating magbakasyon. Oo nga, sana. Oo nga pala, ikaw ba hindi pa sumusulat sa RH-TV para mapalitan na yung picture mo dito? Sumulat ka na kasi parang mahal na birhen ka pa dito eh. Lagi naman pinapanawagan yan. Sige, manawagan tayong dalawa. Nananawagan po kaming dalawa ni Let Narciso. Napalitan na po na sana naman po ay palitan na ninyo ang larawang ito. Amen. Hindi na po ako kilala dyan. Thank you, Let. Maraming salamat. Let Narciso. Balik sa'yo, Anthony. RH14. Susunod. O yung mga naghihintay ng biyaya mula sa ating bagman, kung kayo po ay nagtatanong kung nasaan ating bagman na si Sherwin Alfaro, ay nandun po siya sa barangay 120 Caloocan. Tama-tama, Sherwin. Ngayong araw na to ay birthday mismo. Ngayon ang birthday ni Mayor Along Malapitan. Sabihin mo, tapatan ng Caloocan, ng Caloocan City Hall, yung mabibigyan nito si Sherwin Alfaro. At siyempre ngayong araw na to ay binabati natin ng happy birthday si Brother Eduardo V. Manalo, ang Executive Minister ng Iglesia ni Cristo. Happy birthday po, sir. At nawa ay lagi pong malusog ang inyong pangangatawan. Oras po natin, 6:34 ng umaga. Magbabalik po ang ACS Balita. ACS, walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw ba today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit at malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:41 na ng umaga. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, matanaka mo, gising na. Kulong ang mahigit 10 foreigners matapos arestuhin dahil sa paglabag sa liquor ban. Ayon kay Colonel Froilan Uy, Hepe ng Pasay Police, isang impormasyon ang kanilang natanggap na isang bar ang nag-ooperate sa Macapagal Boulevard. Bukas ang ilaw ng King and Queen Bar
nang ito ay puntahan ng pulisya at COMELEC para i-verify kung may gaganap na paglabag sa liquor ban. Sinabi ni Colonel Uy na mayroon pang tarpaulin sa labas ng bar kung saan inaanunsyo na sa October 29 ay bawal pumasok ang mga Filipino sa bar para uminom. Ang paliwanag ng opisyal, inakala daw po ng may-ari ng bar na ang liquor ban sa panahon ng BSKE o Barangay at SK election ay para lang sa mga Pinoy. Ang bihira ng patiso. O ba naman yan, no? Ganon? 6:42. Ay, Boss Jomay Paroko, mayong aga, pangga, mayong aga mga pinalangga, bugtaon na kamo. Patay ang team leader ng Iloilo City SWAT team ng pumalagang sospek at magpaputok ng baril sa ikinasang buy-bust operation sa Iloilo City. Nakilala ang biktimang si Police Staff Sergeant Michael Malan na itinuturing na bayani nang mapatay habang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Naaresto naman ang suspect na si Glenn Iturriaga, ang live-in partner nito at isa pang kasabwat, at nakumpiska sa kanila ang shabu na nagkakahalaga ng higit 6 na milyong piso. Ayon sa report ng Iloilo Police, nagresponde ang grupo ni Staff Sergeant Malan matapos humingi ng suporta ang pulisya nang magtago sa loob ng bahay si Iturriaga at nagpaputok ng baril. Tinangka ni Malan na pasukin sa loob ng kwarto ang suspect kung saan ito nagtatago, ngunit pagpasok nito ay pinaputukan ng biktima at tinamaan sa dibdib. Teka muna, matanong natin, Mother, hindi ba pag may operation lalo ang SWAT, kumpleto sa gamit yan? Kung merong vest yan, bulletproof vest yan, binaril sa dibdib Di ba? Baka sumugod yung mga pulis nang hindi kumpleto sa gamit o meron ba talaga silang gamit? Di ba? SWAT to nakita niyo yung SWAT, iba ang gamit ng SWAT Pambihira, na lagasan tuloy ang ating pulis. At gusto lang natin sabihin sa mga mamamayan, eto, ganito po katindi ang problema natin sa illegal drugs. Actually, hindi lang noon, pati po ngayon, talagang ang mga nasa illegal drugs trade, papatayan pag may pagkakataon. Kaya nakikiramay po tayo sa pamilya nito pong si Police Staff Sergeant Michael Malan na napatay po habang tumutupad ng kanyang tungkulin. Alas 6:44 na ng umaga, nagre-ready na raw po ang Immigration Bureau dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa airport ngayong Undas. Inabisuhan po ni Immigration Commissioner Norman Tansingco ang mga international travelers na mag-check-in sa mga paliparan ng mas maaga o 3 oras bago ang kanilang flight para matiyak ang smooth na paglalakbay. Nasa Amerika, si House Committee on Natural Resources Chairperson at Cavite Congressman Elpidio Barasaga Jr. para sumalang sa open heart surgery. Humiling ang kongresista ng panalangin sa publiko para sa matagumpay niyang operasyon at mabilis na recovery. Pinaiimbestigahan ni DILG Secretary Benher Abalos sa PNP ang posibleng pananagutan ng Pasay City Police sa nadiskubreng human trafficking operation sa syudad. Kaugnay ito sa ginawang raid ng dalawang Pogo firms sa Pasay noong October 27 kung saan halos 600 biktima ng forced labor at 7 biktima ng sexual exploitation ang na-rescue. Alas 6:45 ng umaga sa ating business news. Posibleng sumipa pa sa mahigit na $150 per barrel ang presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan. Ito po ang babala ng World Bank kung lalawak at titindi pa ang giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Pinangambang maulitan ng yaring oil price shock noong 1970s, oras na magtapyas ng supply ang malalaking oil producer sa gitnang silangan. ACS Sports. Sinungkit ng Pilipinas ang makasaysayan at kauna-unahang international win sa Pan-Continental Curling Championships sa Kelowna, Canada. Dinaig ng Philippine men's curling team ang katunggaling Mexico sa Division B ng torneo 12-4. Ito ang una sa 7 division sa Division Games na magkakaroon ng debut ang Pilipinas.
Binubuo ang Pilipinas nina Skip Mark Pfister, Vice Skip Christian Holler, Enrico Pfister, Alan Frey. Pilipinas ba talaga yung team na to? Puro tunog Amerikano o foreigner to At Benjo Delarmente. Yung pala naman. Attorney Ronnie Heron, maganda morning. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita sa pangalan po ni Jerry Baha. Ito si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. 2x2. Hoy, Engineer Tony Nanggel, 8 minutes na lang bago ang alas 7 ng umaga. Ulitin lang natin doon sa mga nag-iintay ng biyaya mula sa aming bagman. Ang bagman na si Sherwin Alfaro, siya po yung nandyan sa Barangay 120 Caloocan. Barangay 120 Caloocan, doon po sa teritoryo ng Birthday Boy ngayon. Si Birthday Boy, Mayor Along Malapitan. Mayor Along, happy birthday. So doon po sa mga nagtatanong sa atin, baka hindi pa ninyo narinig yung aming pong ibinalita kahapon kung bakit ako po mag-isa. Ang totoo nun malungkot pong magprogramang mag-isa lalo at ako po nasanay na. Ilang taon na kami magkasama ni Jerry nagpo-programa. Nag-umpisa ho kami ni Kumbatserong maging magka-partner bilang co-host sa programa ay 1999. So kami po ni Jerry ay nasa 24 years na ho kaming magkasama sa pagbo-broadcast, yung as in yung tandem. Pero yung 2x2 ay 20 years old na po yung 2x2 na magkasama. Kaya kapag ka nagpo-programa si Jerry mag-isa, ako mag-isa, parang kulang. Kaya nga 2x2, hindi ba? Ang tawag nga sa amin Panchito at Dolphy Pero ako na yung Panchito, mas malaki ilong ko Pero ang higit pong dahilan kung bakit mas malungkot po yung pag-iisa ko ngayon dahil napakalungkot po ng aking kapartner na si Kumbatsero sa pagpanaw po ng kanya pong may bahay na si Ate Sally Bertuben Baha. Si Ate Sally po, Sally Bertuben Baha, ay pumanaw sa edad na 54 noong pong araw ng Sabado sa kanya pong karamdaman. At hindi po madali para po sa sino man, sa atin lahat, 'di ba? Yung tayo po ay mawala ng mahal sa buhay. Si Ate Sally po ay pinapagpahinga po ng Panginoon Diyos. Siya po ay nakikipagbaka na rin sa mabigat na karamdaman. Subalit Sabado, siya po ay pumanaw na. Kaya po napakahirap magbato ng punchline hindi ba? Ang hirap magbato ng punchline, sa totoo lang. Niisip ko nga sige, pagkatapos nito, pagka kami na ni Kumbatsero, paano naman kami magbabatuhan ng punchline kaming dalawa, di po ba? Ganun pa man, sabi nga, life goes on. Kumbatsero, Jerry, at sa buong pamilya, sana ay bigyan kayo ng Panginoon Diyos ng lakas, ng tibay sa panahong ito ng matinding pagdadalamhati. Kami at ang buong pamilya, ang DZRH, ay nakikirami sa iyo, Kumbatsero. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. 2x2.
Anton Ying at Ka Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por dos. Dos por dos. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong, nasa ang exact location ng ating bagman? Si RH6 Sherwin Alfaro. Come in, Sherwin! Yes, Katunying, oras na nga na magbilad ng mga anak dahil dito sa Barangay 120 sa Caloocan. Dito sa likod lang to ng Campo Santo de la Loma, dito sa Caloocan City. Ito na, ang dami nilang binibilad ngayong umaga. Yan, tama. Ito yung vitamin, vitamin D. Vitamin D ng mga bata. Yan, pinapaarawan. Kasi pinapaarawan. Para healthy ang baby. Para healthy ang baby, di ba? Oo nga, yung iba, talagang maalos magkakabats ng mga bata. Parang magkakasing edad. Pinanganak ng July. Parang mga 2 buwan din pa lang itong mga to eh. Tanong mo nga kung ilang buwan na yung, yan yung isa, yung, yan batang yan. Ilang buwan na si Brayden? 3 months po. 3 months. 3 months, tama. Ito mga ganun nga magkaka-age. At yung mga magkakabarkada paglaki. Malamang. Sila yon yung mga maganda na kayo kamo ng maganda na kayo ng pang birthday ninyo sa paglaki nila. Mag-ipon na. Mag-iipon to mga to talaga. Ito, mukhang magpapayak to ng maraming babae paglaki tong batang to. Maskulado eh. Maganda ka na kamo ng pampiyansa kamo. Hindi mo na, pampalaki mo na, pampaaral mo na tayo paghahandaan. Pero dahil nga malakasan ng mga bata rito, may malakasan din nakikinig dito sa Lawan. Magandang umaga po. Kung may nagpupukpok dito na. Oo, taga-Nawasa ba yun? Inaayos na ang dilim yan. Pero malakasan yung pakikinig ng radyo dito sa Looban. Saka maganda signal mo dyan, ha? Oo, maganda signal dito sa Caloocan. Pero ito lang yung nakakatakot dahil Halloween ngayon, di ba? Yan, sa mga magtatanong ng Halloween dito, ito may nakahanda ng pang squash ng lamok, may martilyo, may toothbrush, may thermos. Ready na to. Pero matindi ito. Yun yung radyo. Nasa loob ng platera. Ay, ano yan? Baka ayaw lang awin. O para di ba lang awan, di ba? Nakikinig na. Nasa loob ng platera yung radyo. Nanay, magandang umaga. Carolina Liban po. Ate Carolina, lagi ka nakatuloy sa DZRH. Opo, araw-araw po. Sino pa po dito mong announcer pag umaga? Anthony Taberna at Jerry Tabaha. Sino si Jerry Tabaha? Dali naman. Anthony. Ayos na sana eh. Anthony Taberna at Jerry Baha. Yun. Ninenervyos kayo. Ninenervyos. Kakantahan ko pa naman sana siya ng Sweet Caroline eh. At makikiramay po kami kay Sir Jerry Tabaha po sa pagpanaw ng kanyang may bahay. Makakarating po. Napakinggan yung announcement mo kanina. Ayan. At kami rin, tayo rin sa DZRH ay buong puso nakikiramay para sa pamilya ni Ka Jerry. At dahil ang paborito mong announcer sa umaga, ang tambalang 2x2 si Anthony Taberna at saka si Jerry Baha. Bigyan na natin ito ng 1,000. Bigyan mo na. At salamat po. Maraming salamat din sa pag-irig ninyo. Dahil dito sa kanyang tinitira, nasa ilalim sila. Ito yung bahay nila. Ito yung leaning house. Leaning house of Pisa. Di ba? Meron ka. Kasi nakaliyad na yung bahay, parang Pilita Corrales. Oo nga eh. Parang Dito sa itaas naman, may nanonood sa cellphone. Ay, magandang umaga po. Pangalan nyo?
Teka. Ayan, yung bahala mo, baksak-baksak. Iangasan po. Nanay Nelly. Nelly, Nelly. Huwag ka nakaakyat. Huwag ka nakaakyat. Huwag ka nakaakyat. No. Di ba, ayoko nang umakyat din kasi baka ako pa'y maging sanhi ng pag-uho. Baka ikaw ang maging balita dyan pagka umakyat ka dyan. Oh. Patingin na cellphone, ano pinagagawa? DCRS. Si Anthony Taberna at saka Jerry Baha. Ayun. Bigyan mo na yan. Bigyan mo na. Ayan. Maraming salamat po. Aba, ayos. Pasalain po kayo. Thank you po, Nanay Nelly. Thank you. Thank you rin po. Oo, nako. At sige po, kumapit kayo dyan. Ako Oo, baka mahulog. Nakakatakot namang baka mahulog pa si nanay dyan. Oh. Ay, parang, Nay, okay ka lang dyan, ha? Oo, kumapit kayo maigi. Hindi. Kasi itong matandang bahay na ito, dito raw sila nanonood, nakikinig nung araw ng transistor radio. Gabi ng Lagim. Pinakikinggan dito. Gabi ng Lagim, si Matar. Yung mga paborito nila. Ano paborito ng mga programa nung araw? Maganda, Gabi ng Lagim, Tia Deli. Yun mga dati namin pinakikinggan. Yan, ito yung bahay niyo nung araw. Yan. Hanggang ngayon naman nagagamit ito. Nagagamit pa. Nako, maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikinig sa DZRH. Baka kaya susunod na winan natin ang malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo. Ours number 6, Sherwin Batal para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Sherwin. At nagpapasalamat tayo sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa radyo, sa telebisyon, sa YouTube, sa Facebook. Dahil sa kalalabas lang po, mainit-init pa. Ilang araw pa lang to, Yuel, ilang araw pa lang nilabas ng Kantar Media ang kanilang third quarter survey. At doon po ay namamayagpag ang inyong DZRH. Thank you! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras, Kapopoy, 8 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, katatapos na barangay at SK elections sa matagumpay, generally peaceful ayon sa COMELEC. Halalan sa 7 lugar sa bansa hindi natuloy, pero tuloy ngayon. Kandidatong gumamit ng viral jingle, waging barangay chairman sa Aliagan, may beses si Pepe Pacheco ba to? Aba, tinan mo nga naman. Pinakamalaking batch ng Pinoy repatriates mula Israel, balik Pilipinas. Presyo ng diesel at kerosene may pisong rollback. Gasolina tataas naman ng 45 sentimos. DOH may apila sa publiko, wag nang magsama ng bata sa mga sementeryo para iwas sakit. 2 sunog sumiklab sa magkahiwalay na lugar sa Las Piñas at Imus, Cavite. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. Pagkatapos po ng barangay at SK elections, ang susunod namang tututukan ng DZRH ay ang undas. Kumusta ba ang presyo ng bulaklak dyan sa Dangwa? Dati binibilhan na ng regalong bulaklak ni Yuel yan no? Diba? Ang ganda. Diyan Yuel, talagang makakabili ka ng katakot-takot na bulaklak kahit na ayaw ka nung nililigawan mo.
sasagutin ka. Di ba, mother? Kasi ang mura dyan eh. Ang ganda pa ng ang gagaling mag-arrange ng bulaklak na bakit ko sinasabi? Diyan ang ginagawa ko. Pero ngayon, huwag kayong bibili ng bulaklak dyan ng ganitong panahon dahil baka bulaklak ng pampatay yung mabili nyo. Alamin nga natin kung magkano ang presyo ng bulaklak mula kay RH29 Tito Boy Gonzales. 29 Boy Gonzales, come in boy! Where are you, Tito Boy? Hindi, totoo dyan sa may Dangwa, napakamura ng, but of course, depende sa demand. Ha? Katulad ngayon, ang taas ng demand ng bulaklak. Ready na ba si Tito Boy? Okay, Tito Boy! Unahin natin Okay. naman. Okay, ayun, nakita rin, no? Pambihirang. Ang ginamit ko na ay ang mismong sound sa ating Zoom. Parang nandito ka lang eh. Oh, Linaw eh. At isa pa ay ilang undas na ngayon, tumaas yung presyo ng bulaklak dito sa Dangwa Market ngayong araw. Halos napuno ng mga kababayan na namimili itong mismong sa Dangwa Market. At bulto-bulto, may mga ang binibili nila ngayon, yung karamihan dito yung mga nagtitinda rin sa iba't ibang mga palengke o sa iba't ibang mga tindahan ay dito rin namimili. At unti-unti na nga dinadagsa ng mga namimili itong Dangwa Market sa lungsod ng Maynila. Mas marami supply ngayon ng bulaklak na dumating galing ng dito sa Dangwa, galing ng Baguio. At may iba't ibang disenyo at klase ang mabibili. At katabi ko lang si Guido, ang pinakamatagal ng tindero ng bulaklak dito. Si Guido. Guido. Ayan, si Ate Nick. Marami na at marami pa supply at tumaas ang presyo. Marami naman po supply ng bulaklak at tumaas ng konti yung presyo. Katulad dati na nakaraan linggo na 150, 200, ngayon 300, 350, 400, nagdoble. Pati yung mga antorium, tumaas din, nagdoble rin ang presyo, puti man o pula. Ang hindi lang nagtaas ang presyo, mga dahon, yan, orchids, ganun pa rin po ang presyo nila. Medyo mura lang. Ang inaasahan nyo ngayong mas maraming tao ngayon kaysa nung nakalipas na taon. Oo, kasi kaya mas maraming tao ngayon kaysa nung nakaraang taon dahil sarado pa yung sementeryo nung nakaraang taon. Kaya maluwag na. Kaya mas marami ng taong dumagsa ngayon. Ngayon ng umaga, pero possible ba mamayang hapon mas lalo? Mas marami pa mamayang hapon. Kasi huling pilihan na ng bulaklak yan para bukas. Okay, salamat Anthony, si Mang Guido, yung tendero pero ng alam mo, bulaklak. Boy, ang maganda yata dyan, yung lugar na yun sa Dangwa, dapat wag lang padaanan ng sasakyan yan eh. Yung bang ilayo na lang yung parking o yung maghanap ng ibang pwedeng daanan at para yung mga tao malayang nakakalakad dyan. Parang pag pumunta ka sa Taiwan o kaya magpunta ka ng Hong Kong, may mga lugar na talagang puro tao lang ang makikita mo, walang sasakyan. Ang problema, pagka ganitong ang inaalala nga rin ng mga namimili rito, baka mamaya may dumaan ng FTPB, atake na yung mga sasakyan dito sa Dimasalan. At yung sa mga ito yung mga presyo na nakuha ko kanina, Anthony, para lang sa mga mamimili. Sige. Yung kada isang dosena ng puting rosas ay nasa 250. Habang yung bulaklak na lang maliliit na sa paso, yung tinatawag na lang centerpiece, may 100, may 200 pesos. Sa mga bulaklak na tinatawag na one-sided design ay nasa 500 hanggang 700 piso kapag may kasamang orchid. Ang isang basket naman ng iba't ibang kulay ay nasa 350 kung ang pinaka-base na ay mahaba ay nasa 500. Ang mga tinatawag na decorated flowers na nanatili sa 700. Ang corona naman umaabot naman sa 2,000 hanggang 5,000 piso.
ang payo ng mga nagtitinda ng mga bulaklak para makatipid, bumili sila ng bundle-bundle at nagpa-reserve naman para bukas para yung dagdag na bayad. Ang Sa, ngayon, sa November 2 ba, may bumibili pang, marami pang bumibili? Ang November 2 ay bagsak presyo na siguro, no? Bumababa na yung presyo naman yan. At babalik na naman sa ating presyo. Pero sa ngayon, siyempre, undas, sa bukas na, bisperas ng undas ngayon, ay dinadagsa na ng mga kababayan natin itong Dangwa Market sa lungsod ng Tito Maynila. Boy, kaya ako binanggit yung November 2 kasi alam mo bang dumadami na yung mga kababayan natin ayaw makipagsabayan. Ayaw sumabay sa marami sa pagpunta sa sementeryo. Pagkalipas na, yung kinabukasan na, saka nagpupunta. Kaya mukhang yun nga ang magandang tiyempo kung gusto nila makamura. Para makamura sila, mas maganda talaga yung November 2 At unang-una, hindi na siksikan pagka bukas inaasahan yung dadaksayin nga ng mga kababayan natin yung mga sementeryo. Lalo na ngayon, nagluwag na sa wala na tayong COVID, nagluwag na yung mga sementeryo kaya inaasahan. At yung vicinity na itong Manila North Cemetery ay marami na may mga hindi na pinadadaanan ng mga sasakyan ngayong araw na ito. Yan pa rin yung sitwasyon, Anthony, sa Dangwa Market. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pangunahing balita. Standby lang, Edniel Parosa. Ihuhulog ko lang ng konti itong mga commercial na to. Alam mo itong pinuntahan ni Edniel Parosa yan sa Loyola. Kanyan, medyo makasaysayan niya. Alam niyo kung bakit? Once upon a time, dahil lang sa parking. May nadisgrasya dyan. Oo, ganitong panahon, may nadisgrasya yan, may nagbarilan dyan, may napatay dyan. Ay dyan sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Kaya aabangan po natin ang report ni RH52 Edniel Parosa. Meron na pong mga preparasyon doon sa paligid ng Loyola Memorial Park sa Marikina. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:18. This time check is mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:23 ng umaga, idineklara po ng pambansang pulisya na generally peaceful ang katatapos lang na barangay at SK elections. Sa kabila ito ng 10 insidente ng karahasan sa buong bansa sa kasagsagan ng halalan kahapon. Ayon kay Brigadier General Chito Bersaluna, Deputy Director ng PNP Directorate for Operations, walang nangyaring malaking insidente ng kompromiso sa integridad ng eleksyon. Sinabi naman ni PNP Chief General Benjamin Acorda na 35 ang beripikadong election-related incident sa bansa habang may 171 unvalidated. Hiniling ng COMELEC sa DILG na magkaroon ng 1 linggong transition ang pag-upo ng mga bagong nanalong opisyal ng barangay at sanggunian kabataan elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nais niyang magkaroon ng maayos na turnover ang mga outgoing officials sa mga bagong leader ng komunidad upang maiwasan ang problema. Ng DILG sapagkat sa DILG na po talaga yan, pero nung magkausap po kami ni Kalihim Abenhur Abalos, sabi ko po sa kanya, baka talagang dapat merong 1 week na transition to Angel sapagkat kung ngayon magpipilit yung papasok, paano po yung accountability ng mga gamit, yung papel at pangapondo, baka pati yung mga dating mga incumbent na hindi pinalat, baka hindi pumayag ibigay yung susi kagad at magkaaway pa. Samantala, binati po ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga nanalo sa katatapos lang na eleksyon. Sa isang mensahe, iginiit ng Pangulo ang kahalagahan ng papel ng bawat barangay at SK official. Pinayuhan din ng Pangulo ang mga ito na maging tapat at gawing prioridad ang pagsisilbi sa taong bayan na kanilang nasasakupan. Binabati ko ang lahat ng mga bago at muling nahalal ng barangay at SK official. Napakahalaga po ng inyong papel sa ating lipunan. Isang panibagong pagkakataon na naman po ito upang makapagserbisyo sa mga Pilipino at sa ating bayan.
ng buong puso at higit pa sa abot ng ating makakaya. Maging tapat po tayo sa lahat ng oras. Lagi po nating unahin ang kapakanan ng sambayanan, sapagkat sila po ang dahilan kung bakit nais nating magsilbi sa bayan. Ang tinig po ng Pangulong Bongbong Marcos. Samantala hindi natuloy ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa 7 lugar sa bansa kahapon. Ayon kay Chairman George Garcia, niratrat ng mga rebelde ang mga pulis. Ito po yung rebelding NPA. Ang mga pulis at militar na may bitbit na election paraphernalia sa isang barangay sa Calbayog, Samar, kaya napurnada ang eleksyon. Matutuloy na po yung halalan din sa area na yan. Sa Binapakan, barangay Binapakan po, bago po makating kasi mga election paraphernalia, ay yung nga po pinatukan yung ating pong grupo doon sa area. May nasaktan po ba doon? Wala naman po, Sir Anthony, kaya lang, siyempre nakakakala po kasi nila, sila yung inaatake ng mga grupo ito. Yan po ang tinig ni Chairman George Garcia ng COMELEC. 6 na barangay naman po sa BARM ang hindi nakapagdaos ng eleksyon matapos ma-late ang dating na mga election paraphernalia. Sa kabila ng kontrobersyang nilikha ng kanyang campaign video na Pepe Mo, Pepe Ko na nag-viral at pinatigil ng COMELEC, nanalo naman bilang barangay chairman ng Aliaga, Nueva Ecija si Pepe Pacheco. Sa report ni Grace Ansano, nag-concede na kay Pacheco ang incumbent barangay chairman ng barangay Bukot, Aliaga na si Roman Gamboa. Sa kanyang FB post, sinabi binati ni Gamboa ang kanyang naging katunggali na si Pepe Pacheco bago pinasalamatan ng lahat ng tumulong sa kanyang kandidatura. Nag-viral si Pacheco dahil sa campaign jingle nito na ginamitan ng Voltes 5 jingle o theme song, ngunit sa kasagsagan ng pangampanya ay sinita ito ng COMELEC dahil sa double meaning na lyrics ng Pepe Mo, Pepe Ko. Alas 7:27 na ng umaga, tayo ay magtungo sa kinaroroonan ni RH52 po sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Kinukwento ko kay Mother kanina. Mother, kinukwento ko sa iyo yung nangyari dito Kaya ganitong panahon din, All Souls Day, 1998, meron pong dating aide ng isang kongresista diyan po sa Rizal, ang namaril. Nagkainitan lang sa kanyan. Gitgitan lang yan. Sa road rage sa madaling salita. Diyan po namatay po isang babaeng nagdadalang tao. Kaya grabe po yon. Death penalty ang sentensya dun noon. Binabalang ng Supreme Court to 14 years. May balita tayo sa sitwasyon ngayon sa Loyola Memorial Park. Sana malanamig ang ulo ng mga tao ngayon dyan sa Marikina. Andun si RH52, Edniel Parosa. Kami Edniel. Anthony, ilang oras na lang at pagkakaroon na ng may kalakihang pagbabago dito sa bising-bising kaling ito na ating kinatatayuan sa may Bonifacio sa lungsod ng Marikina. Mamaya kasing alas 2 ng tanghali ay gagawin na one-way itong kalsadang nagdudugtong sa Quezon City papasok dito sa pusod ng Marikina. Ayon sa Marikina LG, mula dito sa aking likuran sa Barangka Flyover hanggang doon sa Marikina Bridge ay tanging mga sakyang papasok na lamang sa Marikina proper. Yung trapikong padadalawin hanggang sa Nobyembre 3. Of course, ito'y bahagi pa rin ang paghahanda ng Marikina LGU doon sa inaasahang dating ng mga tao sa panahon ng undas. Ito kasing Bonifacio, Anthony, yung kalyeng sa tapat ng Loyola Memorial Park, siyang pinakamalaking sementeryo or libingan dito sa lungsod ng Marikina. Puspusan na, Anthony, yung paghahanda ng ating mga kababayan nasa o nakaposte sa Marikina LGU at may mga nakikita na tayo ditong mga nagkikiring operations, may mga nasa part ng naglilinis. Mayroon na rin mga security personnel, kaunay nung binabanggit mo na security challenges from the past. Mayroon ng help desk dito, yung Marikina City Police at yung kung mahagip ng ating video, may mga nagdadatingan na mga tauhan ng Eastern Police District para magkaroon ng supplement doon sa tao ng Marikina PNP. Sa ngayon, Anthony, hindi pa naman ganoon karami yung taong nagdadatingan dito. Pero yung ating mga kababayan, napapansin natin, dumadaan na dito sa tindahan ng mga bulaklak sa tapat lang mismo ng Loyola. Nagkakahalaga ng 170 pesos hanggang 800 pesos
yung presyuhan ng mga bulaklak depende sa laki at arrangement at maaari pa umanong gumalaw or magmahal pagpatak na All Saints Day. Tomorrow yan, para naman doon sa mga kababayan natin itatanong kung ano ba yung mga bawal at hindi bawal gawin dito sa Marikina, lalo na sa Loyola Public o Loyola Memorial Park, hindi ito public cemetery. Bawal yung pag-akyat sa mga ibabaw ng nicho, of course, pagdadala ng patalim, matutulis na bagay at mga nakasusugat na bagay, pagpapasok ng mga nakalalasing na inumin. Anthony, paghuhubad, bawal yung pag-ihi sa hindi tamang lugar, pagkakalat ng basura, pag-iingay na maaari maging sanhi ng perwisyo, pagsinga o pagdura, pagparada ng mga sasakyan sa mga hindi dapat pagparadahan at yung paggamit ng plastic at styrofoam products ay mahigpit din ipagpabawal dito sa Loyola Memorial Park. Poging-pogi na ngayon yung paligid ng ating cemetery at kung pasukin natin sa loob ay malinis din yung loob ng Loyola Memorial Park. Of course, alam natin na medyo hindi ito public. At dito, nakahimlay yung ilan sa mga kilalang personalidad kagaya ng Master Rapper Francis Madalona at broadcast legend si Jadeli Magpayo. So isa ito sa mga ikono natin sa mga susunod pang araw. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Danger 8. Ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. At Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Oras po natin, Achi, Mr. Jelamtang, o sa mga kabayan nating Filipino-Chinese, Chityam Samdihun, 7:32 ng umaga, susunod! Uy, congratulations muna pala kay Barangay Chairman Ramon Nofre Reyes. Re-elected ka pala, Chairman, Barangay 127 sa Balutondo. Binabati ka ng kapatid mong si Kuyang Rick Reyes. Padadalang ka daw niya ng $. Tindi ni Kuya Rick Reyes, magpapadala ng $. 7:32 na umaga, susunod! Tito Boy, sino ba tong actress na hindi naman siya yung pinakabida? Hindi daw to ang pinakabida sa pelikulang kumita. Nagtaas ng talent fee. 5 million na raw kada pelikula. Kayang-kaya niya. Siyempre, pagka nagkaroon ka na ng pangalan, di ba? Ganun talaga. Medyo mamumuhunan ka ng konti sa umpisa, pero pagka nakilala ka na, tataas ng pera ang presyo mo. Sino kaya siya? Ang detalye nito at iba pang mainit na balita sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:33. This time check is... Barangay ba to, Kuya Mel Magno? Si Kuya Jose Pito Magno Jr. Diyan sa Maynila to sa number 1 Kagawad. Congratulations sa mga nanalo. Alam nyo na gagawin nyo Kung nanalo kayo, dapat alam nyo responsibilidad. Alam nyo responsibilidad. Halimbawa lang yung barangay chairman, akala nyo ba na kung ano, baka iniisip nyo, hindi, barangay chairman lang naman, hindi. Sa totoo lang, yung pong pagiging barangay chairman, yan ang pinakamagandang practice kung gusto mong maging mayor. Totoo. Lalo na yung mga malalaking barangay kasi lahat ng isyong pang-nasyonal at pati nga yung local, yung mayor level, ay diyan po sa baba nangyayari. Ano po halimbawa? Peace and order. Problema sa edukasyon. Social services. Alam mo bang sa dinami-dami ng mga opisyal ng gobyerno, yung barangay chairman, di ba meron tayong 3 branches of government? May legislatura, may executive, meron judiciary. Siya, kaya niyang gawin yon sa level ng barangay. Siya ang nagpapatupad ng batas, executive siya. Siyang gumagawa ng batas, nagpipreside siya ng barangay council pag gumagawa ng ordinansa. Ano pa? Siya si judge. Kapag merong gulo sa barangay, siya ang nag-aayos niya. Kaya baka iniisip nyo, walang kwenta yung trabaho na yan. Hindi po. Malaki po ang trabaho ng barangay. Kaya nga dapat yung mga barangay chairman, mga dynamic Pasensya na sa mga lumang barangay chairman na puro barik ang alam, puro pakikipag-inuman lang. Lasing lagi sa barangay yun. Hindi. Dapat matalino ang barangay chairman. Dapat alam niya ang batas at alam niya ang kanyang kapanyarihan, alam niya rin ang responsibilidad niya. Ano pa ang kailangan sa barangay chairman? Dapat sa barangay chairman hindi mapang-abuso.
Ano pa ang kailangan sa barangay chairman? Hindi marunong magnakaw. Bakit? Ang barangay chairman po kasi, sila po'y pumapasok din sa kontrata. Gaya ng binanggit ko sa inyo kanina. Sa Makati po, sa Makati lang po yung nakakasakop ng Central Business District ng Makati, yung CBD. Daang milyon po ang kanilang internal revenue allotment. IRA pa lang po yun, ha? IRA pa lang yun. Napakalaki po ng salapi ng bayan na ipinagkakatiwala po sa kanila. Ganyan po ang barangay chairman. Kaya pag magaling kang barangay chairman, naayos mo mga problema, including drugs, yun nga, binanggit ko sa inyo, peace and order, nakakalakad ng ligtas, may feeling of safety and security ang iyong mga kababayan kahit na hating gabi. Tapos ay kapag nagka-problema, lalo na nga yung may kinalaman sa kalusugan, andyan agad. Ang mga estudyante nakapag-aaral lang maayos, kapag kami mga emergency, nandyan agad ang sabi ko sa iyo, pwede ka na maging mayor. Yan ang pinakamagandang practice namin. Yung sinasabi ng iba, pag naging konsehal ka ng bayan, pwede ka nang maging mayor. O pwede siguro, pero ang pinakamagaling na practice ng pagiging isang local chief executive ay maging barangay chairman ka. Chairman, wala ba tayo dyan? Pangunahing balita. At dapat magaling ka sa pulis. Ibig sabihin, magaling ang coordination mo sa pulis. Kasi ang mga barangay tanod natin ngayon, magkano na lang ba ang honorarium ng mga iyan? Dapat ay paswelduhan na rin ang mga barangay tanod natin . At saka sanay sa pagpapatupad ng batas. Yun, law enforcement ang tinutukoy ko. Kausapin nga natin si Colonel Froilan Uy na siyang hepe ng Pasay City Police. Colonel Uy, magandang morning. Si Katunying po ito. Magandang morning po, Katunying, at sa mga tagapanood ng 2x2. Opo, magandang araw po sa inyo. Bago lang po ang lahat, kumusta po ba ang eleksyon sana sasakupan ninyo dyan sa Pasay City? Wala bang mga barilan dyan, ganon? Katulad sa iba? Wala na po naitala na karahasan. Walang karahasan, as in zero casualty, zero violence, ganun po? Wala pong naitala at wala pong na-report na anything na violent kaugnay ng violent incidents kaugnay ng ating ginanap na barangay and SK election. Ano balita nyo? Naiproklama na ho ba lahat ng mga nanalo kagabi? Kagabi may mga pumapasok na po na mga naiproklama na mga barangay kapitan. Oo, yun. Marami ho kasing barangay dito sa Pasay kaya unti-unti lang po natin itong inaalam. 201 po ang barangay. Gaano karami? 201. 201? Pambihira. Kung sa bagay, hindi naman para sa probinsya, Kernel. Ang barangay naman dito sa Metro Manila, tumawid ka na ng kalsada, ibang barangay na, Opo, medyo malalaki lang naman din ang konti, pero meron din naman po mga malalaki. At meron din mga mas marami ang maliliit. Halimbawa, dyan sa may Malibay, Malibay Pasay, ang laki niyan. Medyo, hindi ang Malibay Pasay po, hindi lang po siya isang barangay. Napakarami pong barangay ang kinocover ng Malibay. Para siyang isang distrito, Isang distrito na binubuo ng maraming barangay. Ayun, at mabuti naman po at wala pong election-related incidents o violence dyan po sa lugar ninyo. Matanong ko lang, ako yung naging interesado lang dito sa binabasa kong balita kanina. Meron daw isang bar dyan sa Macapagal Boulevard na nakalagay pa naman na bawal magpainom dito. Pero nahuli nyo kasama ang COMELEC dahil nagpapainom daw ng mga foreigners, Kernel? Opo, yan kaninang madali. Kagabi po, dahil po bago matapos ang liquor ban ng COMELEC. Oo. Ano po, kwento nyo nga sa amin yung nangyari. Bali, doon po sa isang bar dito sa Macapagal, pinasok po natin yan. Kasama po ginama po natin si Attorney Alvin Tugas para siya po ang district election officer para po mag-guide po tayo mahinam para sa pag-iimplementa nitong liquor ban or in relation to
the election. So, tinuro niya sa atin kung paano ang gagawin para talagang ito ay sasampa talaga sa korte. So, meron po kayong mga dinampot doon, mga nahuli doon? Meron po tayong mga dinampot, mga crew, mga umiinom. Dahil yung umiinom, pati crew, hinuli nyo? Pati crew, kasi po hindi naman po sila makakainom kung walang crew. Oo. Mga ilan pong mga tao ito? Pakituloy niyo yung kwento. Meron po 13 umiinom at 7 po yung crew na kinuha natin. So, bali 20. Yung may-ari? Opo. Nakuha nyo ba yung may-ari? Wala po. Ngayon po, alamin natin sa BPLO ng Pasay kung kanino po itong bar na ito. Pwede bang maipasara yung bar na yan dahil sa violation ng election law? Maaari po. Ang usapan naman namin ni Atty. Tugas, parnisan siya ng report. Baka naman po itong report makarating sa mismong COMELEC at i-request nila sa Pasay City na i-revoke ang lisensya nito establishment na ito. BPLO, ibig sabihin, ito yung nag-i-issue ng lisensya, no? Business Permit and Licensing Office. Tama po kayo, meron po silang ganung kapangyarihan. Pero meron daw pong paliwanag yung mga taga-restaurant o taga-bar na ito na ang akala daw nila ang liquor ban para lang daw po sa mga Pinoy. Yun ang pinalalabas nila dahil dun nga sa foreigners lang ang pinapapasok nila. Pero siyempre, kasama na nga natin si Atty. Tugas ng COMELEC dito sa Pasay. Itinuro niya sa atin kung paano ang talagang gagawin para dito. So ito pong 13 plus 7, 20, nakakulong pa ho itong mga ito hanggang ngayon? Nakakulong sila, pinaprocess sila, iharap po sila sa inquest proceedings. Oo, dahil walang pasok ang piskal weekend pa, ano? Ngayon po, meron na po. Ngayon, meron na. Ngayon. Opo. Okay. At least, klaro yun. Doon sa ating mga kababayan, wag nyo nang palusutan kasi liquor ban to, kahit anong uri ng tao dito, pag pinatupad sa batas, alangan namang mga Pilipino lang ang pagpapatuparan ng batas. Okay, isa na lang po, Kernel, kayo daw po pinaiimbestigahan ni Secretary Benhur Abalos dahil dito sa ni-raid na 2 Pogo firm sa Pasay at may 600 daw pong mga na-rescue dyan sa forced labor at sexual exploitation. Ang sinasabi po yata ni Secretary dito, bakit nangyari ito sa inyong teritoryo? Tama po yun, pero doon sa isang Pogo po na ni-raid po noong October 27. Oo. Okay, ano pong ibig niyo sabihin tama? Napabayaan niyo po ba ito? Hindi po. Ganito po yan. Meron po kasi ngayon na directive na ang mga pulis kumbaga pinagbabawal talagang lumapit sa mga Pogo dahil pagka po tayo lumalapit parang implied na nanghihingi tayo o kung ano. Pero ganoon pa man at napakatataas po ng kanilang mga bakod, ang kanilang pong security ay napakaigpit. So ngayon po, ang PAOK naman po ay nakipagtulungan naman po tayo sa PAOK. Opo. Yung PAOK po, yung mga nakikinig sa atin, ang PAOK ay Presidential Anti-Organized Crime Commission. Okay? Go ahead po. Opo. Ito po meron po kami mga contribution dito sa pamamagitan po ng intelligence gathering at dahil hindi rin naman po nila alam kung ang terrain nitong mga Pogo na to. Kaya tinatapnin tayo ng mga agencies katulad ng PAOK o kaya ng IACAT para tulungan sila sa intelligence gathering. At tinulungan din natin sila nung araw na oras na kanilang pinasok yung Pogo. Number 3, meron po tayong partisipasyon sa mga
mga investigation, case development ng other crimes other than dun sa in-implement na search warrant na ang tinutukoy ng warrant ay yung human trafficking. So kung ano pa yung mga madidiscover na crimes doon, sa atin po yun ipinaiimbestigahan ng PAOK. Ng PAOK. Ang bottom line po, ang sinasabi ninyo po dito ay hindi kayo bulag dito sa pangyayaring ito. In fact, kaya nakapang-raid yung PAOK sa tulong at coordination din sa inyo. Tama po ba intindi ko? Meron pong partisipasyon ng ang Pasay City Police. Pasay City Police at kahit po si Yusek Gilbert Cruz ay makakapagpatunay niya. Ayun. So, pero handa naman po ba kayong magpa-imbestiga? Si Secretary Abalos daw nagpapa-imbestiga, kasama daw po kayo sa dapat imbestigahan Opo, kaya nga po sabi ko nga kahapon, respetuhin natin ang wisdom ng ating secretary at siguro pagka nalaman niya na may partisipasyon ng Pasay sa mga ganyang uri ng mga operasyon ng PAOK o ng mga interagency, paliliwanagan din po siya at maiintindihan na po niya na hindi pala nagpapabaya ang pulis. Opo, last na lang po. May binanggit kayo kanina na kayo ay, tama ba intindi ko, na kayo binabawalang dumikit-dikit dyan sa mga pogo-pogo na yan? Sino po nagbigay ng instruction? Actually parang ano na yan dahil po yan dun sa isang direktiba na PAOK lang. Narinig ko na rin po yan kay General Gilbert Cruz na PAOK lang ang tanging makakapag-operate against Pogo in coordination with other agencies. Kaya pinipresent ang aking pananaw doon ay talagang bawal na ang mga other agencies na tumitik dyan sa Pogo na yan. Oo, ang PAOK lamang Opo, sila po ang inauthorize sa pagkakaintindi ko po. Sila po ang inauthorize ng nakatataas para mag-operate sa PAOK. Dahil siguro kadalasan ang nangyayari pagka iba nag-ooperate, nagkakaroon ng problema. Kaya kung magkakaroon ng iisang agency lang at i-coordinate sa lahat, magiging simulado, maayos ang operation. Naalala ko yung ibang Pogo raid, parang ang sinasabi, kinukutungan lang ng mga pulis. Well, naintindihan ko po kayo doon, Colonel. Colonel, maraming salamat po sa inyong oras at magandang umaga po sa inyo. Opo, magandang umaga po. Si Colonel Froilan Uy po yan, ang hepe ng Pasay City Police. Pangunahing balita! Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Andito na siya. Ang tanong, sino tong actress na nang kumita ang kanyang pelikula kahit hindi naman siya ang bida, ay nagtaas na daw ng talent fee? Si Nets Itets. Mula sa ating showbiz legend na si Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Patay tayo dyan. Pagka hindi ko ito na ipasok, bukas na siya makakapasok. Ibig sabihin, hindi na siya makakapasok. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH. Pangunahing balita. Isang araw lang dapat ang eleksyon Yung mga hindi pinalad, alam nyo na gagawin nyo. Kung talagang ang nais ninyo ay ang pagsisilbi sa mga kababayan ninyo, tumulong kayo sa nanalo. At yun namang mga pinalad na nagwagi po sa halalang pambarangay, inuulit po namin, hindi po yan tropeyo. Ang totoo po nun, ang pinasok nyo ay sakit ng ulo.
mabigat na responsibilidad. Gusto nating makita ang ating pong mga pamayanan o ang mga komunidad po natin na mapayapa, maayos, malinis. Tama na po sana yung mga kalsadang isinasara dahil may nag-iinuman, mga kalsadang ginawang basketball court, mga kalsadang ginawang borulan ng 3 buwan, kalsadang double park, triple park na hindi ka na makadaan. Pagka dumaan ka naman ay kakabahan ka at baka may pana ka na sa liig. Sana wala na yung mga ganung barangay. Kung meron pong mga bagong halal na barangay chairman ngayon at iba pang mga kasama ninyo sa barangay council, linisin ninyo ang inyong mga barangay. Ang malinis na mga barangay, maayos ang pagkapatakbo ng pamahalaan sa barangay level. Mapaglilingkuran ng maayos ang ating mga kababayan, magpapagaan sa buhay ng mga national level officials po natin. Liliit ang problema ng national government, mga policies ang kanilang gagawin. Yun ay kung matino ang naihalal. Kaya isang malaking hamon po ito sa mga mamiminuno sa mga barangay. Dalihin nyo na. Sabi ko nga kanina, ito ang pinakamagandang training para ikaw, chairman, ay maging mayor. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2, Damdaming Bayan. Susunod na. Red roses too.